Eto, mainit na balita. Coach Tim Cone, naniniwalang kaya ng Gilas na makaisa sa New Zealand at Australia ngayong February window. Ano kaya ang dahilan kung bakit niya nasabi yan? Samantala, Dwight Ramos, may sinabi tungkol kay QMB matapos magbago ang desisyon nito na maglaro sa Gilas. Tara, pag-usapan natin ang mga balitang yan. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Positive pa din ang pananaw ni Coach Tim Cone sa magiging laban nila sa Tall Blacks at Australia kahit na 0 to 50% na ang tsansa ni Kai na maglaro sa dalawang games na yan. Ayon kay CTC, bagamat malabo pa nga sa sabaw ng pusit na makita nating maglaro si Kai this February window, hindi daw ibig sabihin na wala na tayong laban sa dalawang powerhouse team ng Asia. Para kay Coach Tim daw kasi, bagamat malalaki at maliliksi ang dalawang bansa, hindi naman daw sila katulad ng mga European teams na umaabot ng 7-footers ang ilang mga players at hindi naman daw sila nakakasindak sa actual games. Panatag pa din daw si CTC sa liksi at more perimeter-oriented Gilas team na kakayanin daw mapabagsak ang isa o pwedeng dalawang teams from Oceania. Based nga daw sa magiging height ceiling ng New Zealand at Australia, nasa 6'6" to 6'7" daw ang average height nila, which is di naman daw nalalayo sa current height ng Gilas na nasa 6'5". Magiging bentahe naman daw ng Gilas ang home court advantage nito dito sa Manila at malaking tulong daw yun para ma-boost ang moral ng mga players habang naglalaro. Ang addition nga nitong si Justin Baltasar at ang pagbabalik ni QMB ang dalawang main factor ng Gilas para makasabay sa Tall Blacks at Australia dahil nga sa absence ni Kai. Pero kung titingnan naman kasi ang current lineup ng Gilas, all intact pa din naman ang main core ni CTC with JB as naturalized player. I guess kailangan lang mamili ni Coach Tim kung ipapasok na nga ba niya si Juan Gomez Del Llano at si Justin Baltasar in expense sa mga players like RJ Abarientos, Troy Rosario o isa kina Calvin Oftana o CJ Perez. Samantala, nagbigay naman ng komento si Gilas mainstay Dwight Ramos matapos nga na magbalik sa Gilas practice si QMB. Ayon kay Dwight, since makakalaban daw natin ay malalaki, ang presence daw ni QMB sa national team ay malaking tulong lalo na at hindi nga maglalaro si Kai this February window. Bagamat nga daw na maraming fans ang nagsasabi na underdog parati ang Gilas pag New Zealand at Australia ang kalaban, mas mabuti daw yon dahil wala ang pressure sa kanila at ang pressure nga lang daw ay ang paglalaro sa harap ng libo-libong fans dahil nga dito sa Pinas gagawin ng laban. Para nga kay Dwight, ang familiarity niya sa laro ng mga Tall Blacks at Boomers sa Japan ay malaking bagay daw para ma-boost ang kanyang laro pag nakalaban na nila ang dalawang teams. Magiging jam-packed nga ang magiging laban ng Gilas sa New Zealand at Australia na magaganap sa February 26 at March 1 sa Mall of Asia Arena. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol!